Ako si Lucas Almeida, isang 28 taong gulang na software engineer mula sa Sao Paulo, Brazil. Dati, inakala kong alam ko na ang pinakamahusay na pista sa mundo. Lumaki ako sa Rio Carnival, kung saan ang kulay, tunog ng tambol, at indayog ng katawan ay huminga ng iisa, naging hininga ng buhay. Ngunit ngayon, nakatayo ako sa gitna ng napakaraming tao sa Cebu City, Pilipinas, sa ika-19 ng Enero. Hawak ko ang isang maliit, matingkad na kulay rosas na balde ng tubig na kakabili ko lang sa 7-Eleven sa halagang la 70 at pakiramdam ko'y pinagtatawanan ng buong mundo ang aking kumpiyansa. Nagsimula ang lahat sa isang maikling 3 araw at 2 gabing biyahe na basta ko na lang inilaan. Kailangan ko lang makatakas mula sa mga tambak na deadline ng proyekto, mula sa walang katapusang init at halumigmig ng Sao Paulo, at mula sa pakiramdam ng kawalan na nagsimulang sumisira sa aking puso pagkatapos ng 4 na buwan ng pakikipaghiwalay sa aking kasintahan. Isang kaibigan kong Brazilian ang nagpadala sa akin ng link. 2025, World's Biggest Street Dance Festival. Napatawa ako ng malakas sa opisina. Ang pinakamalaking labanan ng tubig sa mundo? Kalokohan. Nakakita na ako ng mga video ng mga batang Filipino na may mga maliliit na water gun naghahabulan sa mga lansangan. Tiyak na walang kabuluhan at napakagulo. Ang aming carnival ay may prosesyon, may ritmo, may dignidad. Ngunit ito, para lang itong walang kabuluhang pagbuhos ng tubig sa isa't isa nang walang patutunguhan. Nag-book ako ng tiket na may kaunting pagmamataas. Pupunta ako para makita kung paano naglalaro ng tubig ang mga Pilipino at babalik ako upang sabihin sa aking mga kaibigan na parang laro lang ng bata, walang seryosohan. Lumapag ang eroplano sa Mactangen Cebu International Airport ng 4 a.m. Ang hangin ay mainit at mahalumigmig, kaya't dumikit sa aking balat ang aking polo. Naglakad ako palabas ng terminal, inaantok at iritable. Ang taxi na tinawag ko sa app ay naghatid sa akin papunta sa lungsod, sa mga kalye na madilim pa. Binati ko ang driver sa Ingles. Sumagot siya ng may malaking ngiti at isang mabuhi, "Sir," na kinatawa ko. "Ano bang nginingiti mo riyan?" Naisip ko. Bukas, wala nang ngingiti. Kinaumagahan, nagising ako sa aking hotel sa siyudad ng Cebu dahil sa malakas na tugtog ng bass rock na nagmumula sa mga speaker sa kalye. Nang buksan ko ang kurtina, muntik na akong mabigla. Ang buong kalye ay naging isang umaagos na dagat. Mga bata, matatanda, dayuhan lahat ay basang-basa, tumatawa ng malakas. May mga may hawak na balde, may super soaker, may nagwawagayway ng sto, ninyo, at nagwiwisik ng agwa bendita sa isa't isa. Ang amoy ng pulbura at paputok ay nahaluan ng matamis na amoy ng sampagwita at pawis, nakakasulasok sa ilong. Nakatayo ako sa balkonahe ng ika-7 palapag, nakatingin pababa, at pakiramdam ko'y nanonood ako ng isang low-class na komedya. Ano ba yan? Bulong ko sa Portuges. Sa ibaba, isang batang babae ang nagtaas ng kanyang water gun. Itinutok ito sa akin at binaril. Tumama ang tubig sa aking balkonahe at basang-basa ang aking mukha. Nagmadali akong pumasok sa loob, kumakabog ang puso sa galit. Baliw! Ito ay isang digmaan. Nagpasya akong bumaba upang sabihin sa batang iyon na tumigil na siya. Mapanganib ito. Ngunit nang buksan ko ang pinto ng hotel, isang balde ng malamig na tubig ang biglang bumuhos sa akin. Basang-basa ako mula ulo hanggang paa sa isang iglap. Ang taong nagbuhos ay isang lalaking Filipino na nasa edad. Nakangiti ng malaki, kitang-kita ang kanyang puting ngipin. "Viva Pit, Senyor," sabi niya sa wikang Filipino na hindi ko maintindihan. Pagkatapos, nagmano siya sa akin ng may paggalang bago siya umalis, tumatawa ng malakas. Nakatayo lang ako roon, tumutulo ang tubig mula sa aking buhok. Galit ako, nahihiya ako, pakiramdam ko'y hinahamak ako. Ito ay hindi isang pista, ito ay kabangisan, naisip ko. Ngunit sa sandaling iyon, isang maliit na batang lalaki, mga 7 taong gulang, ang lumapit sa akin. May hawak siyang maliit na pilak na mangkok. Tinaas niya ang mangkok at marahang winisikan ang aking ulo ng tubig. "Sana maging maligaya ka po," sabi niya. Ang boses bata, ngunit taos puso, kaya't napahinto ako. Tiningnan ko siya. Ngumiti ang bata ng malaki, at pagkatapos ay tumakbo pabalik sa kanyang ina na nakangiti sa malayo. Nakatayo pa rin ako roon, basang-basa. Ang malamig na tubig ay dumaloy sa aking leeg. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, pakiramdam ko'y may natutunaw sa loob ng aking dibdib.
Ngunit hindi ko pa ito tinanggap. Itinulak ko pa rin ito. Laro lang ng bata, sabi ko sa sarili ko. Walang malalim dito. Bumalik ako sa hotel, nagpalit ng damit at nagpasya na hindi ako papayag na matalo. Kung gusto nilang makipaglaro ng digmaang tubig, ipapakita ko sa kanila kung paano lumaban. Bumili ako ng pinakamalaking kulay rosas na balde na nakita ko. Ang Super Soaker na may pinakamalakas na abot at isang bote ng pulbos. Ipakikita ko sa mga Pilipino kung paano maglaro ng tubig ang isang Brazilian. Hindi ko pa alam na sa susunod na 3 araw, iiyak ako sa gitna ng agos ng tubig at isisigaw ng malakas na, ito ang pinakadakilang pista sa aking buhay. Ngunit sa ngayon, isa lang akong galit na Lucas mula sa Sao Paulo na handa nang humarap sa isang digmaang tubig na hindi niya nauunawaan. Lumabas ako mula sa 7-Eleven. Nakasabit ang malaking kulay rosas na balde sa isang braso at ang high pressure na Super Soaker sa kabilang braso. Pakiramdam ko'y isang mandirigma na sasakupin ang kaaway. Kung gusto ninyong maglaro, ipapakita ko sa inyo. Mas matindi ang laro sa Brazil, bulong ko sa sarili ko. Ang Ayala Avenue ng Ton PM ay naging isang buhay na karagatan. Ang tugtog ng sinulog beat na hinaluan ng Pinoy pop ay umalingaw-ngaw mula sa 4 na parade floats na magkakatabi. Kumikislap ang mga bahaghari na ilaw at umuusok ang mga smoke machine. Ang dami ng tao ay siksikan na halos hindi ako makatapak. Sandali lang akong nakatayo at bigla akong binuhusan ng tubig mula sa 3 direksyon, kaliwa, kanan at likod. Agad kong itinaas ang baril at sumagot. Ang malakas na agos ng tubig ay tumama sa taong nasa harap ko na napasigaw, "Wow, ang lakas ng baril ng kano." Natuwa ang mga Pilipino. Ngumiti ako ng may pagmamaliit. Iyan lang ba? Ngunit sa loob ng 5 minuto, nagsimula akong mapagod. Ang balde ay mas mabigat kaysa sa inaasahan. Ang tubig ay mabilis na naubos. Kinailangan kong tumakbo upang magpuno sa isang water station sa tabi ng kalsada. Habang tumatakbo ako, nakakita ako ng isang bagay na nakakunot sa aking noo. Ang traffic ay mahaba ng milya-milya, ngunit ang lahat ng sasakyan ay nakatigil at walang nagbusina. Isang ambulansya ang umilaw sa likuran. Ngayon makikita ko na ang kaguluhan, naisip ko. Ngunit ang nangyari ay, lahat ng sasakyan ay sabay-sabay na tumabi, walang nag-utos, maging ang float na malakas ang tugtog ay biglang humina ang volume. Tahimik na dumaan ang ambulansya sa loob ng 10 segundo. Pagkatapos, bumalik sa normal ang lahat. Lumakas muli ang musika, lahat ay tumawa at nagpatuloy. Nakatayo ako, tulala. Tumutulo ang tubig mula sa aking buhok papunta sa lupa. Bakit sila napaka-organisado? Kinuha ko ang aking sarili. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa R. Palma Street. Doon may isang malaking stage para sa pag-aalay ng sinulog. Isang magandang DJ ang may hawak ng mikropono, sumisigaw. Maaari kayong magbuhos ng kahit anong tubig, pero huwag ninyong babasain ang mga pari. Napatawa ako sa sarili ko. Paano malalaman ni Numan kung sino ang pari? Ngunit nang tumingin ako sa paligid, nakita ko. Tuwing dadaan ang isang pari o nagpuprosesyon ang sto. Ninyo, automatikong maghihiwalay ang mga tao. Walang nagtaas ng water gun sa kanila. Kahit ang maliliit na bata ay nagmano at nag-abot ng maliit na mangkok ng agwa bendita para basbasan ang pari. Nakatayo ako roon, nanonood, hanggang sa lumapit sa akin ang isang babaeng Pilipina na nasa edad. May hawak siyang maliit na pilak na mangkok. Ngumiti siya sa akin at dahan-dahang nagsalita sa Ingles. Happy New Year. May you be happy and healthy. At dahan-dahan niyang winisikan ng tubig ang aking ulo. Ang tubig ay napakalamig ngunit mabango ng sampaguita. Nagmano ako nang hindi ko namamalayan. Ngumiti siya ng malaki at umalis. Nakatayo ako, tulala, muntik nang maiyak ng walang dahilan. Nang gabing iyon, pagod na pagod ako. Bumalik ako sa hotel, basang-basa. Sa daan, dumaan ako sa isang maliit na tindahan ng puto at kutsinta. Tinawag ako ng may-ari. Sir, kain po muna kayo. Galit ako buong araw kaya sumagot ako, hindi ako gutom. Ngunit ngumiti pa rin ang may-ari. Sige po, tubig muna bago kumain. At inabutan niya ako ng isang baso ng malamig na tubig na nasa dahon ng saging libre. Kinuha ko ito nagtataka. Ang tubig ay napakalamig na umuusok. Uminom ako ng isang lagukan. Ang sarap, sabi ko, nang hindi sinasadya. Mahinang tumawa ang may-ari. Bagong taon sa Pilipinas, kaya dapat malamig ang tubig, sir.
Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Binuksan ko ang aking laptop at hinanap ang salitang sinulog meaning. Ang natagpuan ko ay nagpatulala sa akin. Ang sinulog ay hindi lamang isang sayaw sa kalye. Ito ang araw ng pasasalamat at paglilinis ng mga lumang kasalanan. Araw ng kapatawaran. Araw ng bagong simula. Nagbasa ako at tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Ang mga larawang nakita ko ay mga rebulto ng sto, ninyo na binabasbasan ng tubig, mga pamilyang nagmamano sa mga matatanda at humihingi ng tawad, mga hindi kilalang tao na nagmano sa isa't isa pagkatapos magsayaw ng masaya. Isinara ko ang laptop at tumingala sa kisame. Isang tanong lang ang umikot sa aking ulo. Lahat ba ng inakala kong walang kabuluhan ay mali? Hindi pa ako handang tanggapin. Galit pa rin ako. Ngunit sa loob-loob, may nanginginig sa aking dibdib, parang isang ice cube na nagsisimulang matunaw sa ilalim ng araw. Bukas ang opisyal na araw ng sinulog. Nagpasya na ako. Aalis ako at makikipaglaro muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako magdadala ng baril. Magdadala lang ako ng isang maliit na pilak na mangkok. Sa umaga ng ika-20 ng Enero, nagising ako ng 5 a.m. nang walang alarm clock. Ang tunog ng mga kampana ng simbahan na hinaluan ng sinulog beat mula sa malayo ay nagpagising sa akin. Tumayo ako, umupo sa kama ng matagal at kinuha ang aking telepono upang buksan ang front camera. Ang mukha ko ay bahagyang maga mula sa araw kahapon. Ang buhok ko ay nakadikit sa aking noo. Nagmano ako sa aking sarili sa salamin nang hindi ko namamalayan. Maligayang bagong taon. Patawarin mo ako at napakabagal kong umintindi. Naligo ako. Nagsuot ng simpleng puting damit na binili ko sa isang market kagabi. At lumabas ng hotel ng walang water gun, walang balde. Mayroon lang akong maliit na pilak na mangkok na binili ko mula sa tindahan sa tabi ng simbahan sa halagang L200. Sa mangkok ay may tubig na hinaluan ng sariwang sampagita at dahon ng pandan, ayon sa sabi ng tindera. Naglakad ako sa P. Lopez Street. Ang dami ng tao ay 10 beses na mas siksikan kaysa kahapon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako galit. Naglakad ako ng dahan-dahan, nakangiti sa bawat taong tumitingin sa akin. 2 batang babae ang tumakbo papalapit sa akin, nagtaas ng water gun. Tumayo ako, nagmano, at yumuko para sabuyan nila ako ng napakalamig na tubig sa mukha. Parehong tumawa ng malakas ang mga bata at nagmano pabalik bago tumakbo. Sumakit ang aking pisngi sa sobrang ngiti. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa Fuente Osmeña. Doon, may isang malaking stage na ginagamit para sa seremonya ng pagbasbas sa replika ng sto. Ninyo, ang mga tao ay nakapila ng mahaba upang kumuha ng agua bendita at ibasbas sa estatwa. Nag-alinlangan ako sandali at pagkatapos ay nagpasya akong pumila. Habang naghihintay, narinig ko ang mga taong nasa likod ko na nag-uusap. Ang init ng taon na to, sana umulan ng masagana sa buong taon. Sana lahat ay maging malusog at payapa ang mga pamilya. Walang humihingi ng pera, walang humihingi ng kotse o malaking bahay. Lahat ay humihingi lamang ng kaligayahan at kapayapaan. Dumating ang aking turno. Kumuha ako ng agua bendita mula sa malaking banga at dahan-dahang binasbasan ang estatwa ng sto. Ninyo, dumaloy ang malamig na tubig sa aking mga daliri, mabango ng sampaguita. Ipikit ko ang aking mga mata. Inisip ang aking ama na namatay 3 taon na ang nakakaraan, ang aking ina na naghihintay sa akin sa Sao Paulo, at ang sarili ko na inakalang kailangan kong manalo sa lahat ng bagay sa buhay. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan, humalo sa agua bendita na tumutulo mula sa rebulto. Nagmano ako at bumulong sa Portuges, "Disculpe, pai. Yo estaba errado o tempo todo." Umalis ako sa pagbasbas na may magaan na pakiramdam. Parang nagtanggal ako ng isang 10 kilong bag mula sa aking balikat. At nakita ko siya, ang maliit na batang babae na nagbuhos ng tubig sa mukha ko kahapon ng hapon. Nakatayo siya, hawak ang isang walang laman na balde, nakatingin sa akin ng may malaking mata. Ngumiti ako sa kanya at itinaas ang aking pilak na mangkok. "Maaari ba kitang basbasan?" tanong ko sa Ingles. Tumawa siya at tumango ng malakas. Dahan-dahan kong ibinuhos ang agua bendita mula sa aking mangkok sa kanyang ulo. Pumikit siya, ngumiti ng malaki at mahinang nagsalita. "Sana maging maligaya ka po, kuya." Lumuhod ako sa tabi niya at niyakap siya ng mahina. "Salamat."
Maraming salamat talaga. Nang hapong iyon, naglakad ako sa mga kalye hanggang sa Plaza Independencia. Doon, isang grupo ng mga Pilipino ang umaawit ng isang Visayan folk song sa isang bilog. Nakatayo ako, nakikinig sa malayo, hanggang sa lumapit ang isang matandang lalaki at hinawakan ang aking braso. Halika anak, sumama ka sa amin. Awit tayo. Tumawa ako at sumali sa bilog. Lahat ay naghawak kamay sa isang malaking bilog. Lumakas ang awit. Ang pagkakaisa ay lakas, pinagsamang puso ng Pilipinas. Hindi ako makasabay sa kahit isang salita, ngunit umiyak ako ng buo. Ang luha ay dumaloy sa aking pisngi, humalo sa tubig na marahang ibinuhos ng taong nasa tabi ko. Walang nagtanong kung sino ako o saan ako nagmula. Lahat ay ngumiti lamang at mahigpit na niyakap ang aking balikat. Palubog na ang araw. Nakatayo ako sa isang footbridge, nakatanaw sa kalye na puno pa rin ng tubig at ngiti. Kinuha ko ang aking telepono at nag-video call sa aking ina sa Brazil. Nagulat si mama dahil mahal ang tawag sa ibang bansa. Lucas, may problema ba? Bakit ka umiiyak? Ngumiti ako, tumulo ang luha. Maligayang bagong taon mama. Tumahimik si mama sandali at pagkatapos ay tumawa ng malakas. Nabaliw ka na ba? Ang bagong taon sa Brazil ay Disyembre pa. Tumawa ako, hindi tumitigil ang luha. Hindi ito bagong taon sa Brazil mama. Ito ang bagong taon ko. Pinatay ko ang tawag at nagmano sa orange na kalangitan na nagdidilim. Alam ko na, hindi ako babalik sa Brazil tulad ng nakaplano. Mananatili ako sandali upang matutunan kung paano magsimula muli. Hindi ko pa alam kung ano ang aking makakaharap sa susunod na 4 na araw, ngunit alam ko lang na natalo ako. Natalo ng lubusan. Natalo sa isang bansa na minsan kong hinamak. Natalo sa isang ngiti na inakala kong peke. Natalo sa malamig na tubig na naglinis ng dumi sa aking puso nang mas mabisa kaysa sa mamahaling sabon na ginamit ko. At magiging bagong tao ako sa pista ng sinulog na inakala kong pinakawalang kabuluhan sa mundo. Sa 3 araw ng sinulog, nagising ako na may pakiramdam na hindi ko pa nararanasan. Walang deadline, walang abiso sa email, walang pakiramdam na kailangan kong manalo sa anumang bagay. Bumangon ako sa kama, tumayo sa harap ng salamin, at nagmano sa sarili ko muli, maligayang bagong taon, bagong Lucas. Nagpasya akong huwag nang bumalik sa dati kong hotel. Kinansel ako ang aking flight papuntang Brazil at lumabas na may dala lang na isang backpack. Naglakad ako sa kalye hanggang sa makita ko ang isang maliit na karatula na nagsasabing bahay pahingahan ni Aling Nena. Isang matandang babae ang nakangiti sa harap ng isang lumang 2 palapag na bahay na gawa sa kahoy. May bakante po ba? Tanong ko sa Ingles. Ngumiti ng malaki ang lola. Oo anak, sumama ka na sa akin. Hindi ka maaaring mag-isa sa bagong taon sa Pilipinas. Ngumiti ako at sumunod sa lola sa loob ng bahay. Ang amoy ng puto at kutsinta ay sumingaw sa aking ilong. Ang pangalan ni lola ay Aling Nena, mga 60 taong gulang. May bakante siyang kuwarto sa 2 palapag. Ang bintana ay nakabukas. Kita ang kalye na basa pa rin. Sinabi ni Aling Nena, anak, tamang-tama ang dating mo. Bukas, mayroon kaming seremonya ng pagbasbas sa mga matatanda. Nagulat ako. Ano po ang pagbasbas? Ngumiti si Aling Nena at marahang hinaplos ang aking balikat. Malalaman mo rin anak. Nang hapong iyon, dinala ako ni Aling Nena sa Carbon Market. Ang palengke ay puno ng mga taong bumibili ng mga bulaklak, kandila at mga alay para sa mga matatanda. Nakita ko ang isang batang lalaki na may dalang inang may kapansanan sa isang wheelchair, bumibili ng sampagita. Ang ina ay ngumiti sa kanyang anak sa lahat ng oras, kahit hindi siya makalakad. Nakatayo ako, nanonood, hanggang sa kinalabit ako ni Aling Nena. Anak, gusto mo bang tumulong? Tumango ako. Lumapit si Aling Nena at nakipag-usap sa ina ng bata. Ilang minuto lang, lumingon sa akin ang ina ng bata at ngumiti, nagmano. Nagmadali akong nagmano pabalik, muntik nang maiyak muli. Noong gabing iyon, tinuruan ako ni Aling Nena kung paano magtiklop ng mga bulaklak at maghanda ng mga kandila. Ang aking kamay ay malaki at napakagaling, kaya 3 beses akong nagkamali. Tumawa si Aling Nena. Ayos lang, anak. Mas mahalaga ang puso kaysa sa ganda ng bulaklak. Tinanong ko si Aling Nena, bakit po kayo, mga Pilipino, napakagaling ngumiti? Mahinang sumagot si Aling Nena. Kasi naniniwala kami na ang kaligayahan ay naipapasa tulad ng tubig anak. Sa 4 na umaga, nagising ako sa tunog ng tandang at amoy ng pansit.
Sinabi ni Aling Nena, "Ngayon ang araw ng pamilya. Kailangan mong basbasan ang lolo at lola ko." Nagulat ako. "Hindi ko po sila kamag-anak, Aling Nena." Agad na sumagot si Aling Nena, "Nandito ka sa bahay ko, kaya apo ka namin." Tumayo ako, tulala, tumulo muli ang luha ko. Nagsimula ang seremonya ng pagbasbas ng Nema AM. Ang bahay ni Aling Nena ay puno ng mga kamag-anak na hindi ko kilala. Lahat ay nakasuot ng puti, nagmano sa lahat ng oras. Dumating ang aking turno. Dinala ako ni Aling Nena upang lumuhod sa harap ng kanyang lolo na 92 taong gulang. Ang lolo ay ngumiti, ang kanyang kamay ay nanginginig. Dahan-dahan niyang kinuha ang pilak na mangkok na inabot ko at dahan-dahan niyang ibinuhos ang agwa bendita sa aking mga kamay. Ang tubig ay napakalamig, ngunit pakiramdam ko'y niyakap ako ng pinakamainit na init sa aking buhay. Dahan-dahang nagsalita ang lolo sa Filipino. Isinalin ni Aling Nena para sa akin. Sabi ni lolo, "Sana maging malakas at maligaya ka at huwag mong kalimutang bumalik sa amin taon-taon." Yumukod ako at hinalikan ang paa ni lolo. Tumulo ang luha ko sa lupa. "Babalik po ako lolo, taon-taon po." Nang hapong iyon, sinundan ko si Aling Nena sa Basilica, Minore del Santo Niño de Cebu. Sa daan, itinuro ni Aling Nena sa akin ang mahabang traffic. Ngunit ang lahat ay nakangiti pa rin at nagpapatugtog ng sinulog beat. Sinabi ni Aling Nena na alam ng mga Pilipino na minsan lang mangyayari ang buhay sa isang taon, kaya't dapat sulitin ang kasiyahan. Nagtanong ako, "At kung mapagod po?" Ngumiti si Aling Nena, "Kung napagod, magpahinga, pero ngumiti ka muna. Susunod ang puso mo." Sa Basilica, nakita ko ang isang mas nakakaantig na eksena. Isang binata ang nagbubuhat ng kanyang inang may kapansanan sa hagdan ng simbahan, paakyat ng paakyat. Ang ina ay nakangiti ng malaki. Lumapit ako upang tumulong nang hindi nag-iisip. Kaming tatlo ang naghatid sa ina hanggang sa tuktok ng simbahan. Lumingon sa akin ang ina at mahinang nagsalita, "Salamat anak. Masaya ako at nakapagbasbas pa ako sa sto." "Ninyo sa huling pagkakataon." Nagulat ako. "Huling pagkakataon po?" Tumango ang ina. Sabi ng doktor, "Wala na akong maraming oras pero gusto kong magpasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng mabuting anak." Niyakap ko ng mahina ang ina, hindi tumitigil ang luha ko. Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay ni Aling Nena. Tinanong ni Aling Nena, "Kailan mo gustong bumalik sa Brazil anak?" Agad akong sumagot, "Hindi pa po, Aling Nena. Nagsisimula pa lang po akong maintindihan ang salitang bahay." Ngumiti si Aling Nena at niyakap ako. "Manatili ka hanggat gusto mo anak." Noong gabing iyon, nagsulat ako ng isang mahabang liham, 4 na pahina, para sa aking ina sa Brazil. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay lolo na 92 taong gulang, ngunit nakangiti pa rin. Ang tungkol sa inang may sakit na gustong pumunta pa rin sa simbahan. Ang tungkol sa batang babae na nagnanais na maging maligaya ako. At ang tungkol sa sarili ko na inakalang ang buhay ay may kahulugan lang kung mananalo ka. Tinapos ko ang liham sa isang pangungusap. Natagpuan ko na ang bago kong bahay mama. Isang bahay na walang bakod, isang bahay kung saan lahat ay pamilya, at isang bahay na nagturo sa akin na minsan ang pagkatalo ay ang pinakamalaking tagumpay. Tiniklop ko ang liham, inilagay sa sobre, at inilagay sa tabi ng aking unan. Bukas, ipapadala ko ito sa post office. Ngunit bago iyon, gigising ako upang tulungan si Aling Nena sa puto at kutsinta at magbasbas sa lolo at lola muli. Bilang isang tunay na apo ni Aling Nena. Sa ikalimang araw ng sinulog, nagising ako sa sigaw ni Aling Nena mula sa ibaba. "Lucas, gising na anak. Tulungan mo kami sa simbahan ngayon." Nagmadali akong bumangon. Isinuot ang parehong puting damit na gusot-gusot na ngayon, ngunit hindi ko inalintana. Tumakbo ako pababa. Inabot sa akin ni Aling Nena ang isang mangkok ng puto at kutsinta. "Kumain ka muna, wala kang lakas para magbuhat ng mga bagay." Ang lumang pickup truck ng kapitbahay ay naghihintay sa labas. Sa loob ay puno ng 10-20 litrong balde ng inuming tubig, merienda, soft drinks at mga kahon ng puto at kutsinta. Sinabi ni Aling Nena na magbibigay ng pagkain ng simbahan sa mga mahihirap at walang tirahan na nakatira sa paligid ng Pier 1. Ang sinulog ay hindi lang tungkol sa paglalaro ng tubig, anak. Ito ay tungkol sa paglilinis ng puso ng isa't isa. Sumakay ako sa likod ng pickup kasama ang 4 na bata. Sa daan, isang bata na nagngangalang Tonton, 11 taong gulang, ang nagtanong sa akin sa Ingles, "Kuya Lucas, nakakita ka na ba ng ganito karaming mahihirap?" Umiling ako.
Mayroon din sa Brazil, pero hindi ako kailanman lumapit sa kanila. Ngumiti si Tonton. Ngayon kuya, marami kang mayayakap. Dumating kami sa simbahan ng 8 a.m. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, may isang mahabang pila ng halos 100 homeless na tao. Ang ilan ay napakadumi na halos hindi mo na makita ang mukha nila. Ang ilan ay putol ang binti. Ang ilan ay malubhang may sakit. Nakatayo ako, tulala, hanggang sa kinalabit ako ni Aling Nena. Huwag mo silang tignan ng may awa anak. Tignan mo sila ng may pag-ibig. At agad na lumapit si Aling Nena at niyakap ang unang tao. Ang tao ay nanginginig, ngunit mahigpit na niyakap si Aling Nena. Dahan-dahan akong sumunod kay Aling Nena. Ang una kong nilapitan ay isang matandang mag-asawa na magkayakap na nakaupo. Ang lola ay bulag, ang lolo ay hindi makalakad. Lumuhod ako, nagmano, at dahan-dahang ibinuhos ang malinis na tubig mula sa bote sa kanilang mga kamay. Ngumiti ang lola ng malaki. Salamat anak, ngayon lang ako nakaligo ng malinis na tubig sa taong ito. Halos hindi ko na napigilan ang aking luha. Mula noon, hindi na ako tumigil. Nagbuhat ako ng balde ng tubig para sa matatanda, nagpakain ng puto at kutsinta sa mga batang ulila na walang ngipin, at nagbuhat ng mga may kapansanan sa wheelchair. Sa bawat pagkilos ko, nagmano sila sa akin at sinabi ang parehong mga salita. Sana maging maligaya ka po anak. Umiyak ako, basang-basa ang aking damit muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito tubig ng sinulog. 3 p.m. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Lahat ay tumakbo upang sumilong, ngunit nakatayo lang ako, hinayaan ang ulan na bumasa sa akin. Tinaas ko ang aking mukha upang salubungin ang ulan at sumigaw ng malakas sa Portuges, "You entendi." Naiintindihan ko na ang lahat. Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay ni Aling Nena, nanginginig sa ulan at pagod. Inabutan ako ni Aling Nena ng tuwalya at mahinang nagsalita. "Kumusta anak?" Niyakap ko si Aling Nena ng mahigpit. Tumulo ang aking luha sa kanyang pisngi. "Aling Nena, hindi ko kailanman naramdaman na ako ay napakinabangan tulad nito." Noong gabing iyon, nakipag-usap ako kay Aling Nena hanggang 2 a.m. Tinanong ni Aling Nena, "Wala bang ganito sa Brazil?" Dahan-dahan akong sumagot, "Mayroon po, Aling Nena. Pero pinili ko pong ipikit ang aking mga mata." Tumango si Aling Nena. "Mabuti at gising ka na anak." Bago ako matulog, dinala ako ni Aling Nena sa bubong. Ang langit sa Cebu ay madilim, ngunit isang bituin lang ang maliwanag na sumikat. Itinuro ni Aling Nena ang bituin. Ang tawag sa bituin na iyan ay Tala ng Pag-asa. Naniniwala ang mga Pilipino na kung hihiling ka sa ilalim ng bituin na ito, matutupad ang lahat ng iyong nais. Ipikit ko ang aking mga mata at nanalangin sa aking puso. Sana maging kasing buti ako ng mga Pilipino. Sana makabalik ako sa Brazil at baguhin ang sarili ko at ang mga tao sa paligid ko. Hindi ko alam kung matutupad ang panalangin na iyon, ngunit ngayon, pakiramdam ko'y puno ako ng lakas na hindi ko pa nararanasan. Bukas, ang huling araw ng sinulog. Sinabi ni Aling Nena na dadalhin niya ako sa isang bagay na tiyak na magpapaiyak sa akin. Ngumiti ako. "Paano niyo po nalaman na madalas akong umiyak?" Mahinang hinaplos ni Aling Nena ang likod ko. Kasi ang taong matagal nang nakapikit, kapag nagising, madalas umiyak ng marami. Tumawa ako at niyakap si Aling Nena muli. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit isang bagay ang sigurado. Hinding-hindi ako babalik sa pagiging dating Lucas. Sa ika-6 na araw ng sinulog, ang huling araw ng pista, ginising ako ni Aling Nena ng 4:30 a.m. "Kailangan nating magmadali anak, baka matrapik." Inaantok ngunit nasasabik, hindi ako nagreklamo. Dinala ako ni Aling Nena sa jeepney papuntang Fuente Osmeña. Sa daan, sinabi ni Aling Nena na dadalhin niya ako upang panoorin ang huling prosesyon ng Sto Niño. Ang sinumang makakita rito ay magkakaroon ng swerte sa buong taon. Ang jeepney ay siksikan, ngunit ang lahat ay nagngitian. Isang matandang babae ang nanginginig na nakatayo, kaya't agad akong tumayo upang ibigay ang aking upuan. Marahang hinaplos ni Aling Nena ang aking balikat. Mabuting bata. Dumating kami sa Fuente Osmeña ng aking AM. Ang kalangitan ay madilim pa ngunit siksikan na ang mga tao. Lahat ay nakasuot ng puti, may hawak na bulaklak, kandila. Nakatayo ako ng tulala sa loob ng kalahating oras hanggang sa tumunog ang trumpeta. Ayan na ang prosesyon. Sa pinakaharap ay isang karwahe na pinalamutian ng mga bulaklak.
sinundan ng 40 pari na nakayapak. Pagkatapos, ang rebulto ng sto, ninyo ay binuhat sa isang replika ng karwahe, hinihila ng 40 katao. Ang mukha ng sto. Ninyo ay napakapayapa na kinilabutan ako. Ang mga tao ay lumuhod ng sabay-sabay, parang isang alon. Hindi ko namalayan na lumuhod din ako. Tumulo ang luha sa lupa muli. Habang nagpapatuloy ang prosesyon, nakita ko ang isang eksena na halos sumira sa aking puso. Isang taong may kapansanan sa wheelchair ang binuhat ng kanyang pamilya sa kanilang balikat upang makita niya ang mukha ng sto. Ninyo, isang 100 taong gulang na lola ang binuhat ng kanyang apo sa isang malong. Mayroong 10 ulila na magkakatabi, may hawak na karatulan na nagpapasalamat sa Diyos na binigyan sila ng araw na ito. Walang nagtutulakan. Walang nagrereklamo sa init. Lahat ay umiyak at ngumiti ng sabay-sabay. Lumingon ako kay Aling Nena. Tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Mahinang nagsalita si Aling Nena. Nakita mo anak, ito ang dahilan kung bakit nakangiti ang mga Pilipino araw-araw. Dahil alam namin na kahit gaano kahirap ang buhay, mayroon pa rin kaming Diyos at mayroon kami sa isa't isa. Pagkatapos ng prosesyon, nagsimulang umuwi ang mga tao. Ngunit sa halip na umuwi, nagsimula silang kumuha ng puto at kutsinta, lechon, at inuming tubig at ibinahagi ito sa mga homeless na natutulog pa rin sa bangketa. Nakita ko ang isang binata na naghubad ng kanyang tuyong damit upang ibigay sa isang matandang lalaki na nakahiga. Nakita ko ang isang batang babae na nagbigay ng lahat ng candy sa kanyang bulsa sa mga homeless na bata. Nakatayo ako, tulala, hanggang sa hinila ako ni Aling Nena sa braso. Huwag ka lang tumingin anak, tumulong tayo. Tumakbo ako upang tumulong sa pamamahagi hanggang sa wala na akong natira. Ang natitira na lang ay isang bote ng tubig. Nakita ko ang isang homeless na lalaki na nanginginig sa lagnat, may basag na labi. Lumuhod ako at dahan-dahang pinainom siya. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at bumulong sa Filipino. Hindi ko naintindihan, ngunit isinalin ni Aling Nena para sa akin. Sabi niya, "Salamat at hindi ka nandidiri sa akin." Niyakap ko siya. Tumulo ang luha ko sa kanyang likod. Umiyak ako ng malakas na napalingon ang mga tao sa paligid, ngunit walang tumawa. Lahat ay ngumiti lang at nagmano sa akin. Nang gabing iyon, naglakad kami ni Aling Nena, pauwi sakay muli ng jeepney. Pagod na pagod ako, ngunit ang aking puso ay pinakamagaan sa loob ng 28 taon. Mahinang nagtanong si Aling Nena, "Kailan mo gustong bumalik sa Brazil, anak?" Agad akong sumagot, "Mananatili po ako at tutulungan kayo hanggang sa matapos ang tunay na sinulog, Aling Nena. At pagkatapos, babalik ako sa Brazil bilang isang bagong tao." Tumango si Aling Nena at niyakap ako ng mahigpit. "Mabuti anak, dahil ngayon lang nagkaroon si nanay ng panganay na anak na lalaki." Noong gabing iyon, napanaginipan ko na narinig ko ang sto, ninyo na nagsalita sa akin. "Anak, ang bagong simula ay hindi lamang paghuhugas ng lumang kasalanan, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa sarili na isilang muli araw-araw." Nagising ako ng nakangiti at alam ko agad na bukas, ang 7 araw, ang araw na wala ng sinulog, ay ang araw na haharapin ko ang aking dating sarili sa huling pagkakataon. Dahil ngayon ko lang nalaman na ang tunay na pagbabago ay hindi natatapos sa pag-unawa, kundi nagsisimula sa pagtanggap na lubusan kang nagkamali. At gagawin ko ang isang bagay na hindi ko inakalang magagawa ko sa buong buhay ko. Sa 7 araw pagkatapos ng sinulog, nagising ang Cebu sa hindi pangkaraniwang katahimikan. Ang mga kalye na naging dagat ay tuyo na ngayon, may mga basag na bote ng plastik, pulbos, at mga lantang bulaklak sa sahig. Nagising ako ng 7 AM. Pakiramdam ko'y namatay ako at isinilang muli, ngunit hindi ko pa alam kung makakaligtas ako sa bagong katawang ito. Sinabi ni Aling Nena, "Anak, ngayon ang araw ng pag-uwi mo, hindi ba?" Ngumiti ako ng pilit. "Opo, Aling Nena, pero hindi pa po ako handa." Umalis ako sa bahay ni Aling Nena na mag-isa. Kailangan kong maglakad ng mag-isa sa huling pagkakataon bago ako magpasya. Naglakad ako pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang Ayala Avenue. Ang lugar kung saan ako nagalit nang mabasa ako noong unang araw. Ngayon, ang kalye ay walang laman. May mga manggagawa lang na naglilinis ng basura. Tumayo ako sa gitna ng kalsada, tumingin sa paligid. Mukhang pareho ang lahat, ngunit hindi na ako ang dating ako. At nangyari ito, nagring ang telepono ko. Isang tawag mula sa Sao Paulo.
Sinagot ko ito ng nanginginig ang kamay. Lucas, nasaan ka? Sigaw ng boses ng aking team leader. Ang pinakamahalagang proyekto sa loob ng 3 taon ay bumabagsak. Nagbabanta ang kliyente naming Amerikano na kanselahin ang kontrata. Kung hindi ka babalik ngayon bago maghating gabi, siguradong sisantehin ka ng kumpanya. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Nagpatuloy ang team leader. Nabaliw ka na ba? Dahil sa kalokohang paglalaro ng tubig sa loob ng 3 araw? Bumalik ka ngayon. Ang suweldo mo ay 200,000 sa 1 taon. Tahimik ako ng matagal. Magsalita ka, sigaw ng team leader. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang nagsalita sa Portuges. Humihingi po ako ng paumanhin, ngunit hindi po ako babalik. Tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, tumunog muli ang boses ng team leader, ngunit nanginginig. Lucas, totoo ba ang sinasabi mo? Umiyak ako ng malakas. Opo, nakakita na po ako ng mas mahalaga kaysa sa pera. Tahimik muli ang team leader ng matagal. Pagkatapos, mahinang nagsalita. Kung gayon, mag-resign ka na. Sana suwertehin ka. Naputol ang tawag. Umupo ako sa gitna ng kalsada. Hindi tumigil ang luha ko. Lahat ng itinayo ko sa loob ng 10 taon ang posisyon, ang suweldo, ang marangyang kondo sa Sao Paulo ay gumuho sa harap ng aking mga mata. Umiyak ako hanggang sa nanginginig ang buong katawan ko. Tama ang ginawa ko, hindi ba? Tama ang ginawa ko, hindi ba? At pagkatapos ay narinig ko ang mahihinang yapak. Tinaas ko ang aking ulo. Nakita ko si Aling Nena na nakatayo sa harap ko. May hawak na malaking payong. Inabot ni Aling Nena ang kanyang kamay at hinawakan ang aking balikat. Anak, umuwi na tayo. Sinundan ko si Aling Nena pabalik sa bahay, parang wala sa sarili. Sa daan, mahinang nagsalita si Aling Nena. Naranasan ko na rin yan, anak. Nang 35 taong gulang ako. Nag-resign ako sa trabaho ko sa bangko. Naubos ang lahat ng ipon ko para magtayo ng bahay para sa mga homeless na matulog. Sinabi ng lahat na nabaliw ako, pero 20 taon na akong nabubuhay at hindi ako nagsisisi. Pagdating namin sa bahay, naghihintay ang lahat ng kamag-anak ni Aling Nena. Walang nagtanong kung ano ang nangyari. Lumapit lang sila at niyakap ako, isa-isa. Napakahigpit ng yakap na halos hindi ako makahinga. At lumabas si Lolo na 92 taong gulang, may tungkod. Hinawakan ni Lolo ang aking kamay at dahan-dahang nagsalita. Isinalin ni Aling Nena, sabi ni Lolo, Anak, ang pagtatapon mo sa bagay na pinakagusto ng ibang tao ay nangangahulugan na natagpuan mo ang bagay na hindi nila makikita. Lumuhod ako at hinalikan ang paa ni Lolo muli. Sa pagkakataong ito, umiyak ako hanggang sa naubos ang lakas ko. Umiyak ako hanggang sa nakatulog ako sa yakap ni Aling Nena. Nagising ako ng 10 PM. Umupo ako sa harap ng bahay, mag-isa, at binuksan ang laptop sa unang pagkakataon sa loob ng 7 araw. Puno ng mensahe ang email ko mula sa mga kasamahan. Ang ilan ay nagalit. Ang ilan ay nagmamakaawa. Ang ilan ay nagsabi na totoo akong nabaliw. Nag-type ako ng huling email. Ang pamagat ay, Salamat sa pagtuturo sa akin na maging isang developer, ngunit magiging isang tao na ako. Nagsulat ako ng 4 na pahina. Sinabi ang lahat ng nangyari sa loob ng 7 araw at pinindot ang send. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko'y namatay ako muli. Ngunit kasabay nito, pakiramdam ko'y isinilang ako muli. Naglakad ako paakyat sa bubong. Ang langit sa Cebu ay madilim, ngunit ang tala ng pag-asa ay sumikat pa rin, ang parehong maliwanag na bituin. Nagmano ako at sumigaw ng malakas. Salamat sa pagbibigay sa akin ng lakas na itapon ang lahat. Salamat sa pagpapaalam sa akin na ang pera ay makakabili ng bahay, ngunit hindi tahanan. Salamat sa pagtuturo sa akin na minsan, ang pagkatalo ay ang pinakamalaking tagumpay sa buhay. Marahang humihip ang malamig na hangin. Ipikit ko ang aking mga mata, ngumiti ng malaki, at alam ko agad na bukas ng umaga, gigising ako bilang pinakamahirap na tao sa mundo, ngunit magiging pinakamaligaya ring tao sa mundo. Sa ika-1 araw pagkatapos ng sinulog, nagising ako ng walang alarm clock. Ang mahinang sikat ng araw ay sumikat sa lumang kahoy na bintana. Umupo ako, tumingin sa aking sarili sa maliit na salamin. Ang aking buhok ay magulo. Ang aking puting damit ay gusot-gusot. Ngunit ngumiti ako ng malaki hanggang sa sumakit ang aking pisngi. Nakatayo si Aling Nena sa harap ng pinto, may dalang mainit na kape at Ovaltine. Anak, ano ang gagawin mo ngayon? Agad akong sumagot. Magsisimula na po ako talaga, Aling Nena.
Kinuha ko ang lumang laptop ni Aling Nena at binuksan ang isang bagong pahina ng web. Sinulog para sa mundo. Sinulat ko ang unang mensahe sa Ingles at tinulungan ako ni Aling Nena na isalin ito sa Filipino. Ako si Lucas mula sa Brazil. Akala ko ang sinulog ay walang kabuluhang paglalaro ng tubig, ngunit ang 7 araw sa Cebu ay nagpatalsik sa akin sa trabaho na may suweldong 1,200,000 upang matutunan kung ano ang tunay na kaligayahan. Sa susunod na taon, mag-oorganisa ako ng sinulog para sa 1,000 ulila at homeless na bata. Kung sino ang gustong tumulong, makipagkita sa akin. Pinindot ko ang post. Wala pang 10 minuto, ibinahagi ang mensahe ng 1,000 beses. Nagsimulang magkomento ang mga Pilipino, "Go, Kuya Kano, sasali ako." Ang ilang kaibigan ko sa Brazil ay nagpadala ng mga mensaheng nang iinsulto, ngunit karamihan ay nagpadala ng heart at nagsabing, "Proud ako sa iyo, pare." Nang hapong iyon, nagpunta kami ni Aling Nena sa Pier 1. Nag-anunsyo ako ng malakas sa gitna ng siksikan na komunidad. Sa susunod na sinulog, magkakaroon tayo ng prosesyon para sa mga ulila, pagkain, inuming tubig, at libreng doktor. Sino ang gustong tumulong? Taas ang kamay. Maraming nagtaas ng kamay. Isang ulilang bata na nagngangalang Namnam, 9 na taong gulang, ang tumakbo at niyakap ang aking binti. "Kuya, maglalaro ka ba ng tubig sa amin taon-taon?" Binuhat ko ang bata. "Taon-taon, anak." Pagkatapos ng 1 buwan, ang sinulog para sa mundo ay may 900,000 followers. Ang mga donasyon ay bumuhos mula sa buong mundo. Ang pinakamaraming nagpadala ay mga Brazilian dahil nagpost ako ng video na nagsasabi ng aking kwento sa Portuguese. Nag-resign na ako at permanenteng nanirahan sa bahay ni Aling Nena. Nag-aaral ako ng Filipino araw-araw, nagsisimula sa salitang salamat at patawad. Pagkatapos ng 3 buwan, nag-organisa ako ng isang maliit na sinulog para sa 300 ulila. Tumayo ako sa gitna ng bilog, hawak ang parehong pilak na mangkok at binasbasan ang ulo ng bawat bata. Umiyak ang lahat ng bata sa tuwa. Isang bata ang bumulong, "Kuya, wala akong tatay na yumakap sa akin." Niyakap ko ng mahigpit ang bata. "Mula ngayon, ako na ang tatay mo." Pagkatapos ng 6 na buwan, lumipad ako pabalik sa Brazil sa unang pagkakataon sa loob ng kalahating taon. Bumalik ako sa Sao Paulo na may dalang 2 damit at ang parehong backpack. Naghihintay sa akin si Mama sa airport, umiiyak. Lumuhod ako at hinalikan ang paa ni Mama sa unang pagkakataon sa aking buhay. Umiyak si Mama. "Anak, ang laki ng pinagbago mo." Dinala ko si Mama sa Rio, tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, dinala ko siya sa favela. Nag-organisa ako ng Carnival du Bem para sa mga mahihirap sa unang pagkakataon sa kasaysayan. May libreng doktor, libreng pagkain. At tumayo ako, may hawak na maliit na pilak na mangkok, binabasbasan ang kamay ng bawat mahirap at sinasabing sa Portuguese, "Desejolhe muita felicidad." Kumalat ang balita sa buong Brazil. Tinawag ako ng mga tao na, "O Gringo Filipino." Ngumiti ako at sinabi sa lahat na, "Hindi na ako, Kano. Ako ay isang Pilipinong isinilang sa maling bansa." Pagkatapos ng 1 taon, sa ika-19 ng Enero muli, nakatayo ako sa gitna ng Fuente Osmeña, Cebu, sa tabi ni Aling Nena, na ngayon ay 70 taong gulang, ngunit nakangiti pa rin ng maliwanag. Sa harap ko ay 1,000 ulila at homeless na tao. Tinaas ko ang pilak na mangkok at sumigaw ng malakas, "Viva Pit Señor!" Ngayon, hindi tayo naglalaro ng tubig. Hindi tayo nandito para sa ating sarili. Nandito lang tayo para sabihin sa lahat na kahit ikaw ay iniwan, hinamak o hindi pinapansin, karapat-dapat ka pa rin sa kaligayahan. At ngayon, magsisimula tayong muli ng magkasama. Tahimik ang mga tao. Pagkatapos, sabay-sabay silang nagmano sa akin. Umiyak ako ng malakas at binasbasan ang unang tao. Ang pang 200, ang pang 300, hanggang sa pang 1,000. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa Mactanggent Mandaue Bridge, nakatingin sa ilog Pasig na dahan-dahang umaagos. Mahinang nagtanong si Aling Nena, "Nagsisisi ka ba sa mga iniwan mo, anak?" Ngumiti ako ng malaki. "Hindi po, Aling Nena. Dahil ang nakuha ko ay hindi mabibili ng pera ng buong mundo." Niyakap ako ni Aling Nena at sinabi ang huling pangungusap na hinding-hindi ko malilimutan. "Anak, ang sinulog ay hindi lamang tungkol sa paghuhugas ng lumang kasalanan, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa sarili at sa iba
na isilang muli taon-taon. At nagtagumpay ka. Ipikit ko ang aking mga mata, nagmano sa Ilog Pasig, at bumulong sa Filipino na ngayon ay matatas na. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang kadakilaan ng buhay ay hindi sinusukat ng suweldo o posisyon, kundi ng dami ng beses na napangiti natin ang iba nang walang inaasahang kapalit. At sa sandaling iyon, alam ko na, hindi na ako si Lucas mula sa Brazil. Ako ay si anak ni Aling Nena. Ako ang tatay ng 1,000 ulila. At ako ay isang ganap na Pilipino na isinilang sa katawan ng isang kano. Ang sinulog na iyon ay hindi natapos sa ika-25 ng Enero, kundi nagsimula sa aking puso, magpakailanman. Lumipas ang 2 taon na parang agos ng tubig na minsan bumasa sa aking mukha. Nakatayo ako sa stage sa Fuente Osmeña muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako manonood. Ako ang organizer ng ika-2 Pandaigdigang Sinulog. Sa harap ko ay 3,000 ulila at mahihirap mula sa 10 bansa. Sa likod ko ay 10,000 volunteer mula sa 60 bansa. Ang mga bandila ng 60 bansa ay nakatali ng magkasama. Walang bandila ang mas mataas kaysa sa iba. Tinaas ko ang mikropono, nagsalita muna sa Filipino, at pagkatapos ay sa Ingles, Portuges at Espanyol. 2 taon na ang nakakaraan. Nakatayo ako rito bilang isang turista na humamak sa lahat. Ngayon, nakatayo ako rito bilang isang Pilipino na isinilang sa maling bansa at gusto kong sabihin sa inyong lahat. Tumigil ako at lumingon kay Aling Nena na nakangiti sa tabi ng stage. Ngayon ay 72 taong gulang na siya, ngunit maliksi pa rin. Nagmano ako kay Aling Nena at nagpatuloy. Ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi sinusukat ng matatayog na gusali o ng pera sa kaban, kundi kung maglalakas loob tayong itapon ang mga bagay na pinupuri ng mundo upang itaas ang puso ng mga taong hindi pinapansin ng mundo. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw. Nagpatuloy ako sa kwento. Sinabi ko ang tungkol sa isang ulilang bata mula sa Syria na umiyak nang makita ang sinulog sa unang pagkakataon dahil hindi niya kailanman nalaman na maaaring magkaintindihan at mag-ibigan ang mga hindi kilalang tao ng ganito. Sinabi ko ang tungkol sa isang 70 taong gulang na lolo na Brazilian na lumipad upang tumulong taon-taon dahil sinabi sa kanya ng kanyang anak na lalaki ako na walang salitang dayuhan dito kundi pamilya lang. At pagkatapos, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inakalang magagawa ko. Lumuhod ako sa gitna ng stage, nagmano sa lupain ng Pilipinas at sumigaw ng malakas hanggang sa nanginginig ang mikropono. Ako, si Lucas Almeida, at nagpapasalamat ako sa Pilipinas sa pagtanggap sa isang baliw na tao na tulad ko, sa pagtuturo sa akin na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mga taong tumatawag sa atin na kuya, tito, tatay, sa halip na engineer o sir. At mula sa sandaling ito, itinatapon ko ang aking Brazilian citizenship upang hilingin ang Philippine citizenship. Hindi dahil sa galit ako sa Brazil, kundi dahil mahal ko ang Pilipinas ng sobra, ang aking puso ay puno na at wala ng puwang para sa ibang citizenship. Tahimik ang buong Fuente Osmeña sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos, sumabog ang mga sigawan, iyakan, at ang sabay-sabay na sigaw ng, "Welcome sa pamilya." Umakyat si Aling Nena sa stage, niyakap ako ng mahigpit, at kinuha ang isang bagong malong na may nakatahi na pangalan, Wanacorn. Mula ngayon, ang pangalan mong Filipino ay Wanacorn, na ang ibig sabihin ay tagapaglikha ng kaligayahan sa pamamagitan ng pagbibigay. Umiyak ako hanggang sa nanghina ang aking tuhod. Pagkatapos, humarap ako sa 30,000 tao na dumalo. Nagmano ako. Yumuko hanggang sa tumama ang aking noo sa lupa. Salamat sa pagtanggap sa isang baliw na tao na tulad ko. Mula ngayon, gagamitin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay upang gawing isang salita ang Pilipino na pupurihin ng mundo na ang mga taong nagmamahalan ng husto sa mundo upang maging karapat-dapat sa pagmamahal ng bansang ito sa akin. Ang palakpakan ay napakalakas na lumipad ang mga ibon sa puno. Sa likod ng stage, naghihintay si Mama na lumipad mula sa Brazil. Niyakap ako ni Mama ng mahigpit at nagsalita sa Portuges, "Anak, ipinagmamalaki kita." At gusto ko ring humingi, "Maaari ba akong maging Pilipino rin?" Tumawa ako habang umiiyak at dinala si Mama upang magmano kay Aling Nena. Hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Mama at nagsalita sa Ingles. "Welcome sa bahay, anak ko. Mula ngayon, iisa na tayong pamilya." Nang gabing iyon, kaming mag-ina, si Aling Nena, si Namnam,
at ang 3,000 ulila ay umupo sa isang bilog, kumakain ng puto at kutsinta sa isang kumot sa gitna ng Fuente Osmeña. Walang mesa, walang silya, ngunit may mga puso na magkadikit na walang puwang. Tumingin ako sa kalangitan. Ang tala ng pag-asa ay sumikat pa rin, ang parehong bituin. Nagmano ako at bumulong. Salamat sa pagpapaalam sa akin na ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi ang pakiramdam na may taong handang isakripisyo ang lahat upang iparamdam sa atin na tayo ay pinili. Alam ko na, ang kwento ko at ng sinulog ay nagsisimula pa lang. Magpapatuloy ito sa loob ng maraming taon, sa pamamagitan ng mga bata na aampunin ko, sa pamamagitan ng mga kaganapan na ioorganisa ko taon-taon, sa pamamagitan ng mga ngiti na ipapasa ko. Dahil ang sinulog ay hindi nagturo sa akin na unawain ang Pilipinas, kundi mahalin ito hanggang sa handa akong mamatay para rito. At iyon ang pinakadakilang himala na maaaring gawin ng isang pilak na mangkok sa isang buong tao magpakailanman. 5 taon ang lumipas, sa 19 ng Enero, 2030. Nakatayo ako sa Mactanggent Mandaue Bridge ng 5 AM. Basang-basa ako mula ulo hanggang paa. Sa tabi ko ay si Namnam, na ngayon ay isang magandang estudyante sa ika-4 na taon ng University of San Carlos College of Medicine. Hawak niya ang parehong pilak na mangkok, ang mangkok na ginamit ko noong unang beses, na ngayon ay halos sira na ang gilid. Ngunit iningatan namin ng mabuti. Tatay Lucas, oras na po, ngumiti si Namnam ng malaki. Nagmano ako sa kanya at mahinang sumagot. Tara na anak, may naghihintay sa atin na 30,000 tao ngayon. Sumakay kami sa parehong bangka kasama si Aling Nena, na ngayon ay 77 taong gulang na, ngunit nakatayo pa rin ng tuwid. Ngumiti si Aling Nena at sinabi ang parehong pangungusap taon-taon. Anak, nadagdagan ng 2,000 ang ulila ngayong taon. Siguradong malaki ang event. Dumating kami sa Fuente Osmeña ng 6 AM. Ang plaza ay naging isang puting dagat. Ang mga bandila ng 110 bansa ay nakatali ng magkasama. Walang bandila ang mas mataas kaysa sa iba, tulad ng dati. Sa gitna ng stage ay isang replika ng sto. Ninyo na tinulungan ng lahat ng ulila na hubugin sa kanilang sariling mga kamay. Umakyat ako sa stage na nakasuot ng simpleng puting damit. Walang palamuti. Tinaas ko ang mikropono at nagsalita ng may bahagyang panginginig ng boses. 5 taon na ang nakakaraan. Nakatayo ako rito bilang isang hindi kilalang tao na nagalit dahil nabasa. Ngayon, nakatayo ako rito bilang anak ni Aling Nena at tatay ng 10,000 ulila. Wala akong suweldo, wala akong marangyang bahay, wala akong kotse. Ngunit mayroon akong pamilya na 7,000 tao na tumatawag sa akin na tatay, at ito ang kayamanan na hindi ko kailanman pinangarap. Tumigil ako at lumingon kay mama na nakangiti sa tabi ni Aling Nena. Ngayon, mas matatas magsalita si mama ng Filipino kaysa sa Portuges. Nagmano ako kay mama at nagpatuloy. Ngayon, may regalo ako para sa inyong lahat. Isang regalo na iningatan ko sa loob ng 5 taon. Kinuha ko ang isang brown envelope at binuksan ito para makita ng lahat. Sa loob ay isang passport na kulay maroon. Ang pamagat ay MR, Wanacorn Almeida, Filipino citizen. Petsa ng pagka-citizen, 19 Enero, 2030. Tahimik ang buong plaza. Pagkatapos, sumabog ang iyakan at palakpakan ng sabay-sabay. Tinaas ko ang passport at hinalikan ito. Pagkatapos, inilagay ko ito sa isang platter sa harap ng sto. Ninyo at lumuhod ng 3 beses, tumama ang aking noo sa lupa. Salamat sa Pilipinas sa pagtanggap sa akin. Salamat sa tubig ng sinulog na naglinis ng aking pagmamataas. At salamat sa inyong lahat sa pagtuturo sa akin na ang Pilipino ay hindi isang lahi, kundi isang puso na pinipiling magmahal ng walang kondisyon. Humarap ako kay Namnam at inabot ang mikropono. Nagsalita si Namnam ng may malinaw na boses. Dati, ako ay isang ulila na walang magulang. Ngayon may tatay ako na si Tatay Lucas o Tatay Wanacorn at may pamilya akong 7,000 tao. Magiging doktor ako na gagamot hindi lang ng sakit, kundi pati na rin ng kalungkutan sa buong mundo tulad ng ginawa ni tatay sa akin. Tumigil siya at niyakap ako ng mahigpit. Umiyak ang buong plaza ng sabay-sabay. Panghuli, tinaas ko ang parehong pilak na mangkok at dahan-dahang binasbasan ang aking sarili. At sumigaw ako ng buong lakas, Viva Pete Senyor! Hindi mahalaga kung saan ka nagmula. Hindi mahalaga kung gaano ka nagkamali. Ngayon, magsisimula tayong muli ng magkasama
at hinding-hindi tayo mag-iiwanan. Ang 30,000 tao ay nagmano ng sabay-sabay at binasbasan ang isa't isa, walang water gun, walang balde. Mayroon lang mga maliit na pilak na mangkok na ipinasa mula sa isang kamay patungo sa isa, hanggang sa naging isang agos ng pag-ibig na walang humpay na dumadaloy. Nang gabing iyon, kaming mag-ina, si Aling Nena at si Namnam, at ang 3,000 ulila ay umupo sa bilog, kumakain ng puto at kutsinta sa Mactangent Mandaue Bridge. Ang ilog Pasig ay dahan-dahang umaagos sa ilalim namin. Mahinang nagtanong si Aling Nena, "Anak, handa na akong mamatay anumang oras dahil alam kong aalagaan mo ang lahat para sa akin." Niyakap ko si Aling Nena ng mahigpit. Tumulo ang luha ko sa kanyang pisngi. "Mananatili po kayo ng matagal, Aling Nena, dahil kailangan pa rin ng mundo ang inyong ngiti." Ngumiti si Aling Nena at pumikit ng payapa. Alam ko agad na ito ang huling sandali na makikita niya ang sinulog. Pagkatapos ng 3 buwan, pumanaw si Aling Nena ng payapa sa parehong lumang bahay na gawa sa kahoy. Ang funeral ay ginanap sa simbahan. 30,000 tao ang dumalo. Lahat ng ulila ay nakasuot ng puting damit na may nakatahi na pangalan, "Anak ni Aling Nena." Nakatayo ako sa harap ng krematorium, hawak ang parehong pilak na mangkok at binasbasan ang katawan ni Aling Nena sa huling pagkakataon. "Aling Nena, aalagaan ko ang lahat para sa iyo. Pangako." Nang gabing iyon, nag-iisa akong nakatayo sa bubong ng bahay ni Aling Nena, nakatingin sa parehong tala ng pag-asa na sumikat ng maliwanag. Nagmano ako at mahinang nagsalita. "Nakangiti ka siguro diyan, Aling Nena, hindi ba? Dahil nagtagumpay ako." Ginawa ko ang salitang Pilipino na maging salita na nangangahulugan ng pag-ibig na walang kondisyon sa buong mundo. At gagawin ko ito hanggang sa huling araw ng aking buhay. Marahang humihip ang malamig na hangin, parang niyakap ako ni Aling Nena mula sa langit. Ipikit ko ang aking mga mata, ngumiti ng malaki, at bumulong sa perpektong Filipino, maligayang bagong taon araw-araw, dahil ang bawat araw ay isang pagkakataon upang isilang muli at magmahalan ng walang katapusan.